Isang ordinaryong gabi sa emergency room, may pasyenteng dinala. Hirap huminga, mahina yung katawan, halos wala ng malay. Pero habang sinusubukan siyang iligtas ng mga doktor, may biglang nangyari. Isa-isa nahimatay yung mga nurse. Yung iba nagsusuka, yung iba nanginginig. Hanggang sa napilitan silang i-evacuate yung buong ER. Ang tawag ng media sa pasyente, the toxic woman. At ang pangalan niya ay si Gloria Ramirez. Pero ang tanong, sino ba siya? Paano naging possible na yung isang pasyente ay muntik ng makatsugi ng mga doktor tsaka nurses? At hanggang ngayon, ano nga ba talagang totoong nangyari? Riverside, California, February 19, 1994. Bandang 8:15 p.m., dinala sa ER ang 31-year-old na si Gloria Cecilia Ramirez. Meron siyang late-stage cervical cancer at according sa records, nasa critical na condition na siya. So pagdating niya, sobrang bilis yung tibok ng puso niya, hirap siyang huminga, tas disoriented na siya at halos wala ng malay. Now, habang sinisimulan ng mga doktor yung resuscitation, may agad silang napansin. Meron siyang kakaibang amoy. Alam mo yung parang amoy bawang na parang ammonia, parang chemical. Tapos merong oily sheen yung balat niya. Parang may pinahid na kung ano. Tapos nung kinuhanan siya ng dugo, may parang crystal or particles na nasa loob ng blood sample. So habang tumatagal yung procedure, mas lalong naging strange yung mga nangyayari. Biglang nahilo tas nahimatay yung isang nurse. Tas sunod-sunod na, may nagsusuka, may hirap huminga, may mga nawalan ng malay. So in total, 23 out of 37 hospital staff ang nagpakita ng symptoms. Tas yung 5 sa kanila, kinailangang i-hospitalize. So ngayon, napilitan yung hospital na i-evacuate yung buong ER. Tapos si Gloria Ramirez naiwan sa loob. At bandang 8:50 p.m., she was declared dead. Pero hindi doon natapos yung kwento. So ngayon mga may ang tanong, sino-sino yung naapektuhan o yung apektado? So let's be precise no kasi maraming maling info online. Ang documented at pinangalanan sa reports, una, si Dr. Julie Gorchinski or Gorkinski. Siya yung doctor na kumukuha ng dugo kay Gloria. Tapos habang hawak niya yung blood sample, bigla siyang nahimatay. Next, si Maureen Welch, yung respiratory therapist. Bigla siyang nag-collapse habang nasa ER. Next, si Nurse Gail Wright. Tapos may iba pang nurses at ER staff na nakaranas din ng symptoms pero hindi lahat pinangalanan publicly mga miya. Either for privacy or dahil walang long-term complications. So ang tanong ngayon, bakit si Dr. Julie yung may most controversial case? Kasi si Doc Julie, mga mi, isa siya sa mga doctor na direktang humawak tsaka tumulong kay Gloria Ramirez. Sabi ko kanina, diba? So habang nasa gitna ng emergency procedure, bigla siyang nahilo. Nawalan siya ng malay. Tapos kailangan siyang dalhin sa ICU. So hindi lang siya na-confine overnight mga mi, no? Umabot ng halos 2 linggo yung stay niya sa ICU. Tapos dito lalo naging controversial yung kaso. Kasi matapos yung incident, si Doc Julie, na-diagnose siya ng avascular necrosis na tinatawag ding bone necrosis. So ano ba yung avascular necrosis? Sa madaling salita, huminto yung daloy ng dugo sa isang parte ng buto. Kapag walang dugo, namamatay yung bone tissue. So sobrang sakit, hirap gumalaw. Tsaka sa malalang case, kailangan ng surgery or joint replacement. So hindi to stress mga miya, hindi rin siya panic attack. Documented physical damage to. Tsaka just want to make this clear, si Doc Julie lang ang confirmed na nagkaroon ng avascular necrosis. Walang medical records na nagpatunay na may iba pang staff na nagkaroon nito. So siya lang. Tsaka ito din yung reason kung bakit maraming eksperto yung nagsabi na may nangyari talagang hindi normal sa ER na yun. So ito yung next question. Ano ba yung ikinamatay ni Gloria Ramirez? So according sa coroner's report, yung official cause of death ni Gloria ay cardiac dysrhythmia due to renal failure bilang komplikasyon ng kanyang advanced cervical cancer. So yung cardiac dysrhythmia, ibig sabihin nun, hindi na normal yung tibok ng puso mo. Pwedeng sobrang bilis, pwedeng sobrang bagal o magulo. So kapag hindi na kaya ng puso, pwede itong tumigil. Yung renal failure naman, meaning yung pagpalya ng kidneys. So kapag hindi na gumagana yung kidneys, naiipon yung toxin sa dugo, nagkaka-electrolyte imbalance, tapos direktang naapektuhan yung
puso. Ano ba yung connection nun sa cancer niya? So sa late stage cancer, madalas sabay-sabay nang bumibigay yung organs. So dehydration, infection, medications, lahat yan pwedeng mag-lead sa kidney failure. So medically speaking, hindi raw chemical yung tumugi kay Gloria, kundi komplikasyon ng sakit niya. Pero ang tanong, no, kung natural death to, bakit muntik mamatay yung mga doktor? Diba? So punta tayo sa mga theories. So ang theory number 1 ay the chemical explanation, yung DMSO hypothesis. So ngayon, pumasok yung Lawrence Livermore National Laboratory. Isa sila sa pinaka-elite forensic science team sa US. So ang theory nila is dimethyl sulfoxide or yung DMSO. Yung DMSO, isa siyang industrial solvent na minsan ginagamit ng tao bilang unofficial pain reliever. So madali daw siyang ma-absorb ng skin. Tapos meron siyang side effect na garlic-like odor. Diba? Eksaktong amoy na na-report ng mga doktor na naamoy nila kay Gloria. So the proposed chemical chain reaction ay ito. Posible daw gumamit si Gloria ng DMSO or dimethyl sulfoxide bilang self-medication. So sa loob ng katawan, nagiging dimethyl sulfone siya. At dahil sa oxygen tapos doon sa defibrillator shocks, posible daw nag-transform into dimethyl sulfate. So ano naman yun, yung dimethyl sulfate? Yung dimethyl sulfate na kami, isa siyang sobrang toxic chemical na pwedeng magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, hirap huminga, tsaka pagkawala ng malay. So ang theory nila, na-inhale to ng mga doktor habang nagre-resuscitate kay Gloria. Ano naman yung problem dun sa chemical theory? Kasi maraming chemist yung hindi kumbinsido. Sabi nila, hindi daw realistic yung chemical conversion sa body temperature. Kailangan daw ng extreme conditions, tsaka yung dimethyl sulfate daw ay hindi madaling sumingaw. So meaning, possible sa laboratory pero questionable sa real life scenario. Okay, let's go to theory number 2. Mass sociogenic illness or aka mass hysteria. Naalala nyo guys, kung napanood nyo pa yung previous video ko about sa dancing plague. Pero kung hindi nyo pa napapanood yung panoorin nyo yun. Okay, going back. Now, yung California Department of Health Services naman, meron silang ibang conclusion. So according sa kanila, wala daw nahanap na definitive toxin. Kasi marami daw sa mga staff ang nagka-symptoms matapos makitang may nahimatay. Tsaka karamihan daw, normal naman yung lab results. So ano ba yung mass sociogenic illness? Okay, sa mga hindi pa nakapanood ng dancing plague. So ang explanation nun, phenomenon siya kung saan maraming tao under stress, tapos sabay-sabay nagkakaroon ng real physical symptoms kahit wala namang actual toxin. So hindi to yung nag-iinarte ha. Real yung symptoms talaga pero psychological yung trigger, no? So ito yung another question, bakit hindi pa rin sarado yung kaso? Kasi kung mass hysteria lang to, sabi daw bakit may documented na bone necrosis o yung kay Doc Julie. Diba? Kung chemical exposure naman, bakit walang nahanap na definitive toxin? Kaya hanggang ngayon, walang theory yung kaya mag-explain ng lahat na nangyari. Okay mga miss, sa media, tinawag si Gloria Ramirez na the toxic woman or the toxic lady. Pero para sa pamilya niya, isa lang siyang pasyente, biktima ng sakit, tsaka sentro ng isang misteryong hindi kailanman nasagot. So kayo mga mi, ano sa tingin nyo? Chemical reaction ba talaga? O ano siya? Collective panic sa gitna ng chaos or yun nga, mass hysteria. As always, drop your thoughts in the comments and if may iba ka pang story suggestions, crime, mystery o kahit historical scandal, comment mo or i-DM mo lang sa akin. Malay mo yan na yung next Dark Chika natin. Real stories, twisted endings, Dark Chika. This is Sa Likod ng Kwento with me, Apple Season, and as always, don't forget to like, follow, share, and save. And I hope to see you in the next one. Stay safe, stay curious. Bye!